Hi, good afternoon. I am Teacher Tirso, your shielded metal arc welding teacher. Kumusta mga mag-aaral? Naway nasa mabuti kayong kalagayan. Okay, bago tayo magsimula, nais ko muna kayong ipasyal sa ating silid-aralan. Tara na! Sa hapong ito ay aking ituturo sa inyo ang basic hand tools and equipment. Kaya mga mag-aaral ng shielded metal arc welding, hanapin ang inyong magandang lugar, ibig sabihin yung malakas ang signal, at umupo ng maayos at makinig sa ating talakayan. Okay, umpisa na! Okay, yan na yung kabuuan o yung room natin. Yung nasa baba, yan ay yung kabuuan o yung itsura niya pag nasa labas. Yung nasa taas naman, yan yung loob ng room, yung tinatawag nating lecture room. At itong malaki, yan yung working area. Okay? Punta na tayo sa title ng ating topic. Ayan. So, Learning Episode 1, Week 1, Subject, Shielded Metal Arc Welding. So, topic natin is Basic Hand Tools and Equipment. Ayan. So, clear ba mga grade 11? Okay. Ayan na. Yung lesson 1 natin is use basic hand tools and equipment. So, ang LO1 niya is classify hand tools and equipment. Yan yung code niya. TLE IAAW7 8UT OA-1. Ayan. So, ayan na. Yan yung set of basic hand tools. Okay. Kikita nyo, may toolbox siya. Meron siyang hammer, sets of wrench, hacksaw, and pliers. Meron din tayo niyan, personal protective equipment. Hindi dapat matanggal sa atin to at hindi dapat mawala sa atin to kasi itong kailangan para protektahan ang ating pangangatawan sa ating trabaho o pag-aaralan. Ayan, yan ang ating reference, CBLM or training regulation na under ng TESDA. Bakit ito ang nilagay ko dito na reference? Kasi pagdating nyo o pagkatapos nyo mag-aral at punta magpapa-assess sa TESDA, ito ang hahanapin sa inyo ng TESDA kung napag-aralan nyo to. Actually, itong tatanungin nila at maging din sa ipapa-exam nila sa inyo. Ayan. Yan yung LO1 natin. And ang that one yan is performance standard. Hand tools selected are appropriate the requirements of the task. Unsafe or defective tools are identified and marked for repair according to procedure. Pasensya na kayo dahil hinahawakan ko lang itong cellphone ko. Wala kasi akong stand. Ayan. Meron tayong definition of terms na dapat ninyong malaman. Meron din tinatawag na adjustable wrench. Okay. Ang meaning niyan is a tool with movable jaw which makes it adjustable to various sizes of nuts. Meron din dyan ballpeen hammer, a tool for straightening, bending, and deforming metals. Meron din dyan, chipping hammer, used for removing on weld and with two faces, the tapered from one side and round pointed on the other side. So, the next one is code chisel. Pronunciation yan, hindi code, kundi code chisel. A wedge shaped tools used to shear, cut and chip metal. Ayan. Meron din tayong files. Okay. Hindi ito yung files na file ng notebook, file ng folder, kundi files. Ito yung made of high-grade steel, hardened and tempered. Ang Tagalog, if I'm not mistaken, mga mag-aaral, ang Tagalog nito, ang tawag namin sa Ilocano, ito yung raspador. Okay. A file has rows of teeth that form, shape, and finish metal by removing small chips
and smoothing rough edges of the metal surface. Ayan. So, tignan natin yung susunod. Ayan, meron tayong tinatawag na hacksaw. Nakita nyo naman kanina sa picture, di ba? Hacksaw, a tooth cutting tools, usually with a solid and adjustable frame. Okay, and next is lubricating, a process of maintenance wherein oil is put in between moving parts of tool or equipment to prevent the tool from rust or damage. Para hindi daw magkalawangin ang ating mga gamit, kailangan nating ilubricant pagkatapos nating gamitin upang sa ganon ay hindi kalawangin. Okay, meron din tayong maintenance at ito ay following routine procedures to keep the tools or equipment at its most efficient condition. So, i-maintenance natin ang mga gamit natin para hindi madaling masira. Okay? Next is, meron din tayong tinatawag na measuring tools. Ano yung measuring tools natin? Tools used to measure the dimension of an object or metal. Ayan. Okay, meron din tayong tinatawag na micro caliper. Actually guys, itong micro caliper, hindi natin masyadong ginagamit to. Ang actually gumagamit nito is doon sa machine shop, yung mga ang micro caliper kasi ginagamit ito pang sukat sa loob at labas ng diameter ng isang bagay. Okay? Next is meron tayong plier. Okay? A tool for holding, cutting, and twisting wires. Ito ang ating usually ginagamit natin to. Kaya tinawag na basic to kasi lagi nating ginagamit. Okay? So mga mag-aaral, kailangan makinig kayo Ayan na. Punches tools used for permanent marking on surface of metals. Meron din tayong tinatawag na scraper, a tool for removing points, bars, and sharp edges from metal surface and similar parts. Ayan yung scrapers. Screwdriver, very common sa atin ito. Actually, meron nga itong dalawang klase ng screwdriver. Ang screwdriver na tinatawag na Phillips, yun yung tinatawag na plus sign. At ang isa naman ay standard, yung minus sign. Okay, screwdriver, a hand tool that is designed to turn screw. Okay, turn screw, the blade is made of steel attached to one of which a wooden or plastic handle. Ayan. Tightening and loosening. Okay, a process where tools and equipment are adjusted based on standard procedure. Ayan. Meron din tayong tinatawag na tri-square. An instrument used to measure the squareness of an object. Para hindi ka magkamali. Para maganda yung pagka 45 o 90 degrees ng project mo. Meron din tayong tinatawag na vernier caliper, a precision measuring instrument or measuring instrument used to measure the inside, outside diameter as well as depth of hole and slots. Okay, ito ang dapat magkasama class, itong caliper at saka itong vernier caliper kasi ito ay panukat sa diameter. Okay, meron din tinatawag na wrench, used for loosening and tightening light and heavy nuts and bolts. Ayan. So, meron ba kayong natutunan doon? Okay, kung meron kayong mga natutunan doon, alam ko, mape-perfect nyo ang quiz na ito. Okay? Ang tanong dyan is, what do you already know? Okay? So, let us determine, let us determine how much already know about selecting and classifying tools and equipment. So, take this test. Okay, number 1. Actually, class, ito ay multiple choice lang. Number 1, a tooth cutting tools usually with
the solid and adjustable frame. Okay. Letter A, hacksaw. Letter B, hammer. Letter C, screwdriver. And letter D, wrench. Ano ang tamang sagot dyan? Meron daw siyang adjustable frame. Solid daw ito. Okay. Nasagutan nyo na? Okay. Ang tamang sagot ay letter A. Okay. Pangalawa. Tool used for loosening and tightening and heavy nuts and bolts. Loosening daw and tightening. Ibig sabihin ng loosening, paluluwagan, at yung tightening, pahihigpitan. Ano daw yon? Yon ay letter A, hacksaw. Letter B, screwdriver. Letter C, hammer. And letter D, wrench. Okay, ano ang tamang sagot? Tapos nyo na ba? So, ang tamang sagot ay letter D. Okay, walang magbabago ng sagot A. Okay, pagkatapos nyo yan, isesend nyo sa akin sa messenger ang inyong mga tamang sagot. Okay, next is, this tool is used to tighten and loosen screw. From the word screw. Very common yan, class. From the word screw, ano ba yan? By pushing or pulling screw in a rotating manner. Okay, napakadali niyan. Letter A, hacksaw. Letter B, screwdriver. Letter C, hammer. And letter D, wrench. Okay, tapos nyo na ba? Alam ko, yung mga iba dyan, naghihintay ng sagot, nasasabihin ko. Okay, ang tamang sagot ay letter B, screwdriver. Ayos. Alam ko, perfect nyo yan. Okay. Okay, number 4. Ayan. A measuring tools used to measure squareness of an object. O pag sinabing measuring tools, ano yun? Ito raw ay ginagamit para makuha ang squareness ng object. Okay, letter A, tri-square. Letter B, chord chisel. Letter C, divider. And letter D, hacksaw. Sino ba dyan yung ginagamit nating tools para makuha yung squareness ng ating project? Okay. So, tapos yun na. Ang tamang sagot ay letter A, tri-square. Okay, number 5. Tools used for measuring or setting of distance and to lay out arcs and circle. Ito naman daw ay to lay out arcs and circle. Okay. So, letter A, chord chisel. Letter B, divider. And letter C, flat file. And letter D, tri-square. Okay. Tapos nyo na ba? Ito yung nagbibigay daw ng arcs at saka circle. Okay. Ang tamang sagot ay divider. Okay. Ayan na ba? Tapos na? Okay. Naasahan ko yan, class A, na isesend nyo sa akin sa messenger ang tama nyong mga sagot. Okay. Ito na yung information sheet natin. So, this is covered for second week. Ayan. So, salamat mga mag-aaral. Naway nabigyan ko kayo ng konting kaalaman sa ating strand. Okay? Salamat. Ayan, natapos na naman natin ang ating lesson sa araw na ito. I wish na maging masaya kayo sa pagsagot kanina. At higit sa lahat, iwasan natin palabas-labas sa ating tahanan kung hindi importante upang sa ganon, malayo tayo sa mga sakit na dulot ng virus na nagbibigay o virus na nakakamatay na nasa ating paligid. Okay? Sabi nga, do your best and God will do the rest. Kahit ano pong panalangin ang gagawin mo dyan, kung labas ka ng labas at di mo ginagamit ang mga bigay ng gobyerno na face mask, face shield, wala ring mangyayari. Kakapitan ka rin ng virus. So, ganitong gawin nyo mga mag-aaral. Paglalabas kayo na sa inyong paligid o paligid ng inyong bahay,
kailangan naka-face mask kayo. At pagpasok kayo, maligo kayo o mag-shower, then mag-alcohol. At higit sa lahat, mag-take kayo ng vitamin C. Okay? Yan na lang. Bye-bye and God bless.